Kahit ganito, naiihi. You know what? I'm toilet. Hindi ka. Naiihi yun, I'm toilet. Basta marunong. Ewan mo ba? Maganda. Tsaka, pinili talaga lahi natin. Pinili na, pinong-pino pa. Tsaka, tayo raw ang pinakamagandang kulay ng balat. Hindi tayo hilaw, hindi tayo sunod. Tayo po ay unang daan. Hindi tayo medium rare. Ano? Well done. Nung kasal ng pamangkin ko, kita ko sa Cebu nung nakaraang linggo, pambira ang pagkain ni steak, hindi ba kumakain ng beef eh. Pero sinubukan ko kayo, naku, pag-hiwa kong gano'n, puro tubusan mo. Yung pag kinain mo, tutulong pa, tumuburita. Di ba, bro? Ayaw ko nun. Sabi ko, ayaw ko nun. Sabi ko, gusto ko well done, pero hindi ko na pina-well done kasi ayaw ko naman talaga kainin. So, yun. Remember this, lahat tayo makakala tayo sa Panginoon, we are a man of destiny. You are a woman of destiny. And the devil has opposed your destiny since your birth. Ayaw niya na malaman mo ang tungkol sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Pag iniisip ka, sabi ko, kayo puti-puti mo talaga. Napakaputi mo. He will always make a distinction in your life. Tingnan po ito. There is a scripture verse in the book of Exodus, chapter 8, verse 22 to 23, kung saan ang Panginoon ay naglagay talaga ng kaibahan sa kanyang bayan. Ito po yun, no? Ang sabi rito, But this time, I will spare the region of Goshen where my people live. Tingnan po distinction niya. No flies will be found there. Matalang puro langaw nandun sa loob ng Egypt. Meron tinatawag silang Goshen, ang mga taga-Israel. No flies will be found there. Then you will know that I am the Lord and that I am present even in the heart of your land. Verse 23. Look, sabi dito, I will make a clear distinction between my people and your people. This miraculous sign will happen tomorrow. So distinct tayo. Kakaiba talaga tayo. Ang mga mananampalataya kakaiba. Kaya gusto ko maintindihan natin, ano bang kayamanan meron tayo lang kay Kristo? Isa-isahin natin yan, mamaya pagdating sa benefits at sa promises ng Panginoon. Sabi nga rito, sa Psalms 91 verse 7, I have some scripture verse para sa atin for your taking down notes. Sabi ng Psalms 91:7 at saka 91:10, look at this. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Yan ang distinction mo. Yes, kaliwat kanan, nandiyan na. Maraming mga kung ano nung sakit nandiyan sa tabi mo, pero ikaw hindi ka tatamaan yan. Though 1,000 fall at your side, though 10,000, verse 10 tayo bro. Verse 10. Sabi ron, no evil will conquer you, no plague will come near your home. How many of experience, inuwanan yung bahay, wala man lang nagulong tsinelas na kayo bumalik? Lagi ko sinasabi, eto si mami, yung mga nanay natin talagang yan very protective yun Sasaraduhan pa yung itaas, lalak pa yung iba. Sabi, hindi, walang gagalaw yan. Bakit? May mga anghel na nakaabang nagbabantay sa bahay na ito. Alam niyo po, for the glory of God, yung mga kapitbahay ko doon, nananakawan kami, laging wala sa bahay, hindi kami nananakawan Google Pay sila ng mga angel na naka-assign doon. Meron kami presidential security guard doon, mga angel. Meron pong angel na naka-assign sa atin to minister to us. Alam niyo po ba yun? Hebrews, sabi sa Hebrews yun. They are sent to minister to His saints. Angels are sent to minister to His saints. Yung kaibigan kong pastor, patay na yun. Sila yung unang mga pastor na kung saan nagturo sa amin ako bagong buwan again. Umaalis lagi yung kasi misyonaryo, evangelist. Kaya minsan, kinausap siya ng mga kapitbahay, nasa village sila nakatira. Sabi niya, Pastor, meron po ba kayong bisita ng isang araw? Sabi niya, bakit? May nakita kami mga naglalakad dito, lalaking tao Ang mga anghel ko yan, nagbabantay sa bahay namin pag wala kami. Sino nakakita na ng anghel?
Ako hindi pa kasi baka alam niya nandun, matatakot ako Fear na. Hindi pa ako nakakakita ngayon. Unless, yung isang makapatira sa Pasig, lagi siya nakakakita ng anghel. Yung mga iba pa, dinadala ng Panginoon sa langit, binababa ulit. Nakikita nila yung mga nangyayari sa mga bata yun. Hindi pa. Siguro tayo pupunta sa langit, wala nang balikan. Sila nabalik pa Yun na what I mean. Amen? Handa na ba kayo doon? Hindi pa. Para ipagbayarin. Ang sabi pa rito, we are adopted as sons. Inampun. Mapagbira. Yung baby namin, ampun yun. Inampun. At ibinigay namin sa kanya ang lahat ng privilege at karapatan niya bilang anak. Like kung tinatanong, baby, do you feel that we really love you? Yes, Lord. I feel that you love me. Di ba? Adopted. Meron siyang privilege and rights katulad din ng mga hindi adopted son. Yun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo sa totoo lang, naging kaaway ng Diyos ang kanyang bayang Israel para lang tayo maligtas. Alam niyo ba yun? Romans 8, 28, 29. Basahin nga natin bro, tama ba ang aking kunan? Baka magkamali ako. No? Romans 8, yan. Sa verse 29. Pag nagkamali yan, dilipat tayo. Romans 11, 29. Yan. Okay, 28. Alam ko na. Nandiyan tayo sa Romans 11. Okay. Look at this. Romans 11:28. Many of the people of Israel are now enemies of the good news, and this benefits you, Gentiles. Yet they are still the people he loves because he chose their ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Look at verse 29. Ang sabi ron, for God's gifts and his call can never be withdrawn. Hindi niya pwedeng bawiin pa. Kung ikay anak ka na niya. Pisipihin, naging kaaway ng Diyos sa kanyang bayang Israel para lang tayo makasama sa kaligtasan. Meron ba kayong kamay? Meron ba kayong kamay? Hallelujah! Kung binabasa ko sa Lord, nagawa ko yan para lang kami maligtas. Naging kaaway mo, yung bayang sinilangan para lang kami makahintid na walang bahagi sa kaligtasan ay maligtas. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ano?